Good day po at andito kami sa court ni Reggie at kami ay magpapawis. Private lesson ko siya yan guys. So, yun. Yeah, matagal na panahon na rin nung muli kaming nag-extra training ni Reggie. Nung bata siya, lagi kami naglalaro na ito eh. Laro-laro kami dito sa court. Minsan pag nando kami sa sa isang lugar, tapos may bola kami, kahit anong bola, naglalaro-laro lang kami. Sipa-sipa, ganyan-ganyan. So hanggang sa matuto ng konti. So kaya andito kami. At patuloy pa rin naglalaro at minsan nag-extra training dahil since high school naglalaro na, aral-laro, tapos college, aral-laro pa rin. So yan, nagtrabaho, tapos eto, naging trabaho na din. Tapos si Reggie, napasa natin kay Reggie. Ganun din sa mga kuya niya. So yun. Kaya ganun din, kung kahit anong sports naman, kung nahilig nung relatives nyo, supportahan lang natin guys, yun lang. Hilig nung anak nyo, yun. Supportahan natin. Huwag natin harangan yung kaligayahan nila. Para sa kanila naman yun. Balang araw. Diba? Pagpapawisan din sila dun, benefits din yun. Kasi karamihan ngayon sa mga bata, more gadgets na, cellphone. Siyempre, kahit kung may sports sila, kahit anong sports, madadagdagan yung activity nila. Hindi lang sa academic. Tapos iwas gadget pa. Yun. Kaya kahit ako tuloy-tuloy lang din sa paglaro para iwas din sa sakit. Minsan nag-extra training, minsan hindi rin nakakapag-training. Puro pahinga. After ng trabaho. Kasi yung trabaho natin is coaching din. Full-time football coach tayo. Kaya more football talaga tayo ngayon. Ayan, tuloy-tuloy lang kami ni Reggie. Tapos hanggang dumating na yung mga bata dyan na minsan tinuturuan natin dito sa ating barangay. Ayan, kwento ko lang din yung progress na ito ng brother ko sa paglalaro ng football since birth niya. Yan. So, nung elementary, so naglaro na kami, so naikayat nga siya. So, yun. Tapos gusto niya rin maglaro. Kasama yung kuya niya, sinundan niya. Sabay, hindi masyado popular yung football dito sa amin, sa San Jose del Monte, Bulacan. Kaya hindi siya consistent na may football sa provincial, city meet, mga ganon. Kasi doon lang din ako nag-start. So after nun, pag-graduate ng elementary, high school, tapos sila elementary, wala ng football. Ang huli lang kasing nagkaroon, yung sinundan niya kuya, si Emerson, din Christian yun. Sabay, sila yung nakapaglaro. Pagpalarong pambansa sila. Sabay, eto si Ray, high school na sila nakapaglaro. Yun. Tapos nung high school, nakapaglaro sila ng Claraa, sa Central Luzon, Regional. So yun, doon nag-start, nagtuloy-tuloy sila. So, hindi naman nakapasok sa top 4, pero maganda experience. Simula yung mga pangarap niya doon. Talaga, ang laki ng pinagbago ng paglalaro niya. Kasi kita ko yung dedication niya doon eh. Kahit na wala masyadong proper training, lack of facility, ganon, mga equipments, hindi kompleto, pero patuloy pa rin. Diba? Sa lahat naman, maraming ganong lugar eh. Sa mga province, talagang kulang. Pero may area, dito naman sa Bulacan, may area, pero walang suporta. May mga ganon. Iba-iba, hindi pare-parehas. Nasusuportahan. Pili lang. So, yun. Tapos after nun, first year, second year ata, napaglaro sila. Ay, natandaan ko. Tapos after nun, napaglaro na ako nun sa Manila, sa Unarger, sabay meron youth doon. So, sinasama ko siya doon pag training namin sa Sobel. Sabay yun. After naman nun, sama-sama siya. Nagkaroon ng U15. Nag-tryout siya doon sa U15 Green Archers. U15 o U17? Hindi ako sure.
So, napaglaro siya. Yun. So medyo nag-improve na siya doon. Kasi maganda yung exposure doon sa Youth Football League. So, yun. Tapos after nun, pero parang may mga nalaruan pa siyang ibang na hindi ko na alam. Pero basta tuloy-tuloy din yung laro niya. Kasi malapit lang din sa Manila. Pero yun nga, yung contacts, tas financial din. So yun yung mahirap sa mga nagsisimula pa lang talaga. Maliban kung suportado ng parents, bibigyan ka, ganun. Mas madali yon. Pero kung yung sarili lang sikap, napakahirap ng ganun. So, lalo na pagpamilyano. So, sa ni Reggie yun. After nun, nung nag-aaral siya, after mag-graduate dito sa National, sa amin, San Jose, nagano siya, pinag-try ko siya sa UMAC for the senior high, grade 11 and grade 12. So, na-survive niya yun, nakapaglaro naman siya doon kahit pa paano. So after naman nung nag-try siya ulit, nag-try. So ba siya nag-try ngayon? Yan nga sa sa FEU muna bago siya sa UP. Nag-try out siya sa FEU, pinabalik, pero nung sumunod na balik niya, hindi na siya parang nakuha, parang ganon. Tapos okay lang, ganyan. Practice siya ulit, syempre, marami siyang matututunan pagdating sa tryout. So, different coaches, different environment doon sa mga So, marami kang matututunan doon. Marami ka rin makikilala na new players, syempre, di ba? Na balang araw, magiging teammates mo din, di ba? Sa mga club. So, yun. Tapos, after nga nun, hindi siya nakuha doon. Tapos, try ulit siya sa ibang school. Tapos nag-lockdown. Yun. Nung nag-lockdown naman siya, nag-stay kami sa province. Yun. Dito sa may Zambales. Sabay lockdown after lockdown. Basta, yun. Tapos nung naglaro kami sa Liwa, naglaro kami ng beach football. Yun. Kasi nung naligo kami, minsan occasional lang kami naligo doon kahit medyo malapit lang. Sabay, yun. Nakita namin si Coach Anto. Nakilala ko na si Coach Anto. Tapos nakikita namin may nagbe-beach football sila. Tapos tumambay kami doon. Nag-aya na parang lumapit kami na makikilaro. Yun. Tapos naglaro kami kasi ang diskarte doon pag marami parang king of the hill. Mas pag na-goal, palit na, ganun. So, yun, naglaro kami. Sila Conchanto yung namin, nakalaro. So, yun. Okay naman yung laro. Maganda yung laro namin. Magkakampi kami, magkakapatid. So, yun. Nasa YouTube channel ko din yun. Yung laro namin doon. Parang sa isang channel ko ata. Pero yun, doon nagsimula. Tapos, nung nakilala kami ni Conchanto, yun. Nakita niya si Reggie. Nakita niya yung potential, so kinausap namin baka pwedeng ganyan ma-try out. So doon siya nag-start na makilala ni Coach Anto para ma-link dito sa UP. So yun, tas yun nga, nag-start nga ng link, tas parang online sila doon. Yun yung nalaman ko sa kwento ni Reggie about sa paglalaro niya, yung progress niya hanggang ngayon. Tapos yun, nag-aaral siya ngayon sa UP. So, yan. Salamat sa Diyos na nakuha na siya yung pangarap niya. Nag-aaral na siya ngayon sa UP. Magandang University of the Philippines. Tapos yun, third year na yata siya ngayon eh. Pero hindi pa siya nakalaro na UAP. Nakapaglaro na siya ay Copa Alcantara is parang amateur football league. Pero pwede rin maging professional football league siya. Yun, parang ganon. Same siya kasi professional teams ang mga kalaban. So yun, malaking achievement na yun para sa kanya. Pero yung gusto niya rin mapaglaro sa UAP, kaya ito, nag-extra training kami. Hindi siya naman lumalapit sa akin for the extra training. So sabi ko sa kanya, the best, extra training talaga, extra run, huwag exercise, yun. Yun yung sa kanya, suggestion ko sa kanya, binibigay ko sa kanya lagi.
Ganon. Tapos huwag mamili ng position. Yun lang. So, sa lahat ng mga na aspirant football players, mga huwag kayo mamili ng position na gusto nyo lang para sure lang. Para makuha nyo lahat. Siyempre sa maraming position sa football eh. Kung gusto nyo rin keeper, bakit hindi, di ba? Basta makapaglaro kayo, mag-enjoy kayo. Pero kung gusto nyo pumasok sa professional level, so siguro huwag kayong mag-stick sa isang position. Dapat lahat kaya nyong laruin, ganon. Yun lang, maliit na lang. Storytelling na about sa progress ni Ray. Ray Fornis, Reynaldo Fornis. Junior, shout out. So, yun lang. Then, thank you. Yes, please subscribe channel Red Fornis para updated kayo sa mga bagong videos natin. Let's go. Peace.